Kinontra ng mga kongresista ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papunta na umano sa pagiging diktador si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Alasmuras ng PTV. Pumalag ang mga kongresista sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papunta na umano sa pagiging diktador si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, puro fake news lang naman umano ang inilalabas ng kampo ni Duterte. Imbes na manira at magpakalat ng maling impormasyon, dapat ay magpaliwanag na lang daw sila sa mga isyong kinasasangkutan nila. Pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na, father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker? Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Kapwa naman iginiit ni na House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong at Ernix Dionisio na kung tutuusin, kabaliktaran nga ng pagiging diktador ang katangian ng presidente. Mula sa kanyang panunungkulan hanggang sa pagtugon sa mga isyu, nananatili raw kasi ang kabaitan at diplomasya ng Pangulo. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Karakteristik ba yun ng isang diktador? I don't think so. Sa mga recent presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. Kasabay nito, pinuri ng mga kongresista ang mga inisyatibo ng administrasyon para mas mapagbuti pa ang estado ng Pilipinas. Patunay nila ng mahusay na hakbang ng pamahalaan ang tuluyang pagkakaalis ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Sa isang pahayag, iginalugod din ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapalawak ng benepisyong hatid ng PhilHealth, partikular na ang pagsasali nila sa kanilang benefit packages ng outpatient emergency care at pagtataas pa ng case rate packages para sa critical illnesses. Pagtitiyak ng mga kongresista, kaisa sila ng administrasyon sa paghahatid ng mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Mula sa PTV, Mela Alasmuras para sa Balitang Pambansa.